Sa malayong hinaharap, ang mundo ay umiikot sa mga dungsyon dahil biglang lumitaw sa buong mundo ang mga portal na hindi alam ang pinagmulan. Sa kabila ng mga portal na ito ay mga di kilalang teritoryo, at sa loob ng mga dungsyon ay may mga patibong na humahadlang sa pagdalaw. Bukod pa rito, may mga halimaw at misteryosong kagamitan na matatagpuan sa loob ng mga dungsyon. Mga bagay tulad ng elixirs na kayang magpagaling ng anumang sugat, mga sungay ng dragon na mas matigas pa sa diamante, at ang mga nakakakuha ng mga kagamitang ito ay nagiging mayaman. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng job awakening ang mga tao. Ang grupong ito ng mga tao ay pinahusay ang kanilang pisikal na kakayahan at gumagamit sila ng mga skill. Kasabay nito, ang mga bumabalik na may dalang mga nakuhang bagay mula sa mga dungsyon ay tinawag na mga hunter. Sa huli, ito ang nagsilang ng isang ekonomiya na nakasentro sa mga dungsyon at agresibong meritokrasya. Sa madaling salita, sinumang nagising sa isang mataas na ranggo ng trabaho ay otomatikong nakakakuha ng mataas na katayuan at respeto. Walang diskriminasyon dahil ang mga dropout sa paaralan o yung mga may basurang background, tulad ng ating NC na si Ninomiya Tsukasa, ay kwalipikado lahat para sa isang landas na makapagbabago ng buhay kapag nagising na sila sa isang mataas na ranggo na trabaho. Lumalabas na nagising si Ninomiya sa isang rank na trap master job na tumutulong kontrolin ang mga patibong sa loob ng mga dungsyon. Sa madaling salita, ang mga dungsyon ay puno ng mga patibong at sinumang makakontrol sa mga patibong ay otomatikong makokontrol ang dungsyon. Tuwang-tuwa si Ninomiya nang magising siya sa trabaho 2 taon na ang nakalipas dahil dapat ito ang pinakamagandang araw ng kanyang basurang buhay. Pagkatapos magising sa rank job, sumailalim siya sa Hunter Appraisal Test para subukang makuha ang kanyang Hunter License. Isang dumi ang inilagay sa harap niya na inaasahang sisirain niya bilang pagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Buong pananabik na iniunat ni Ninomiya ang kanyang kamay at sinubukan ang kanyang trap activation, ngunit sa kanyang pagkagulat, walang nangyari. Nalito si Ninomiya, ngunit nagpasya siyang subukan muli sa paniniwalang nagkaroon lang siguro ng glitch. Sinubukan niya ulit pero walang nangyari, kaya't ang examiner at ang iba pang prospect ay nakatitig sa kanya na parang isa siyang weirdo. Tinanong siya ng examiner kung ano ang ginagawa niya at sinubukan niyang ipaliwanag na baka sa loob lang ng mga dungsyon gumagana ang kanyang kapangyarihan kung saan may mga aktibong patibong. Tumangging maniwala ang examiner kay Ninomiya, sinasabing isa siyang manloloko na pineke ang kanyang ranggo dahil isa siyang delusional na tao. Sinigawan ni Ninomiya ang examiner, sinasabing ipinakita talaga ng kanyang trabaho na rank siya, ngunit sa huli, kaya niya lang subukang kumbinsihin ang lalaki dahil walang ibang makakakita sa status window ng ibang tao. Desperadong patunayan ang sarili, sinabi niya sa examiner na subukan ang kanyang mga kakayahan sa isang dungsyon para makasiguro sila. Sumagot ang examiner na delikado ang mga dungsyon at hindi pinapayagan ang pagpasok maliban kung may patunay ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ng Hunter License. Tinanong ni Ninomiya ang examiner kung ano ang dapat niyang gawin, at sumagot ang examiner na hindi lang dungsyon exploration ang nag-iisang trabahong magagamit. Dahil dito, nabigo si Ninomiya sa kanyang hangaring maging isang hunter, at nauwi siya sa pagiging punching bag para sa mga hunter sa kanilang training session. Dumanas si Ninomiya ng matinding paghihirap dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang maging hunter. At isa sa mga hunter na gumagamit sa kanya bilang punching bag ay dati niyang kaklase na ngayon ay hunter na. Ang pangalan ng lalaki ay Asanuma, at palagi niyang ibinubunton ang kanyang frustrasyon sa dungsyon kay Ninomiya sa pagkukunwaring training. Hindi naniniwala si Asanuma na rank si Ninomiya, at sa tuwing sinusubukan ni Ninomiya na linawin ang sitwasyon, sinusuntok at sinisipa lang siya. Pagkatapos ng isa sa mga training session, ipinaalala ni Ninomiya kay Asanuma ang pangako nito. Tila, nangako si Asanuma na kukuha siya ng escort permit na kailangan para makapasok ang mga non-hunter sa mga dungsyon kung matitiis niya ang pambubugbog nito. Nagulat si Asanuma nang makita kung gaano kadesperado si Ninomiya at sinabi niya rito na mayroon siyang isang huling pagsubok para sa kanya. Naglabas siya ng isang permit na may pirma niya, ngunit ipinaalam niya kay Ninomiya na may kapalit ito. Tiniyak niya sa kanya na magiging kanya ang permit kung matitiis niya ang mga atake niya at ng mga senior hunter sa kwarto. Lumalabas na ang lahat ng hunter na dinala ni Asanuma ay ang mga parehong lalaki na nambubuli kay Ninomiya noong nasa eskwela pa siya. Kahit na delikado ang lahat, walang pagpipilian si Ninomiya kundi tanggapin dahil desperado siyang makapasok sa dungsyon. Nauwi siya sa pagiging bugbog sarado ni Asanuma at ng kanyang mga kaibigan, ngunit nanatili siyang matatag sa pag-asang makuha ang permit. Sa huli, pinunit ni Asanuma ang permit, sinasabi kay Ninomiya na hindi niya ito basta-basta papayagan dahil lang may pag-asa siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Asanuma ang kanyang intensyon na durugin ang anumang natitirang pag-asa ni Ninomiya. Sa galit, sinubukan ni Ninomiya na sunggaban si Asanuma, ngunit naglabas si Asanuma ng kutsilyo gamit ang kanyang skill at sinaksak si Ninomiya sa kamay. Umalis sina Asanuma at ang kanyang mga kasama habang kinukutya si Ninomiya, hinihimok siyang isuko na ang kanyang pangarap na maging isang hunter.
Sa wakas ay napagtanto ni Ninomiya na niloko siya ni Asanuma. Tila, ang mga escort permit ay maaaring ibigay ng mga sponsor, ngunit walang naiaambag ang mga sibilyan sa mga dungsyon, at anumang pinsala o pagkamatay ay nagiging responsibilidad ng sponsor. Itinuturing itong isang landas na hindi kumikita, na nangangahulugang hindi ito madaling makuha maliban kung magpasya ang isang bilyonaryo na magbayad ng absurdong halaga para lang sa katuwaan. Kahit na alam ni Ninomiya na hindi tutuparin ni Asanuma ang kanyang pangako, kailangan niyang patuloy na umasa dahil kung magkakaroon siya ng kahit kaunting pagkakataong makapasok sa isang dungsyon, magbabago ang lahat para sa mas mabuti. Pauwi na si Ninomiya, iniisip ito nang biglang nagsimulang magkagulo ang lahat sa paligid niya. Natulala si Ninomiya at maya-maya lang, isang gate ang lumitaw na nagdulot ng mas matinding pagkawasak. Bigla na lang, naglabas ang Hunter Association ng isang emergency alert na nagsasabing nagkaroon ng dungeon break sa buong mundo. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang buong mundo ay tila naging isang dungsyon na may mga halimaw na gumagapang sa paligid at mga taong nagtatakbuhan para hindi mamatay. Sa simula ay nataranta si Ninomiya, ngunit bigla niyang napagtanto na baka ngumiti na sa kanya ang tadhana dahil ang kanyang skill ay gumagana lamang sa mga dungsyon at nabigyan siya ng tamang kapaligiran para gamitin ito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ninomiya sa paggamit ng kanyang skill at inactivate niya ang trap scan para malaman kung nasaan ang lahat ng mga patibong sa lugar. Gaya ng inaasahan, natukoy niya ang lahat ng lokasyon nito at walang mapagsidlan ang tuwa ni Ninomiya. Masaya siya na sa wakas ay dininig na ang kanyang mga panalangin at hindi pala peke ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil dito, sa wakas ay maaari na siyang maging hunter na matagal na niyang inaasam. Kahit na ang mga patibong ay ginawa para mainis ang mga hunter sa dungsyon, walang problema si Ninomiya dahil alam niya ang lahat ng lokasyon kung saan matatagpuan ang mga patibong. Minamapa ni Ninomiya ang mga patibong nang lumingon siya at makita ang isang armored monster na humahabol sa isang ina at sa kanyang anak. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pamalo na may kumpiyansang matatalo na niya sa wakas ang halimaw, salamat sa kanyang trap master skill. Sinusubukan nilang tumakas ng madapa at mahulog ang anak na sa huli naghiwalay sa mag-ina. Nagkaroon ng magandang pagkakataon ang halimaw sa bata, at habang malapit na nitong durugin ang bata hanggang mamatay, tumalon si Ninomiya para harangin ang espada gamit ang kanyang pamalo. Tuwang-tuwa si Ninomiya sa buong sitwasyon habang sinasabi niya sa halimaw na mayroon na siyang patibong na nakahanda para patayin ito. Sinubukan ng halimaw na pugutan ng ulo si Ninomiya, ngunit umiwas siya at nagbago ng posisyon. Pagkatapos ay ibinato niya ang pamalo sa halimaw, ngunit sumablay siya. Kinutya siya ng halimaw dahil sa pagsablay sa ganoong kadaling hagis, ngunit lingid sa kaalaman nito, isa itong setup. Lingid sa kanyang kaalaman, may patibong sa likod niya, at sa paghagis ng pamalo dito, inactivate ito ni Ninomiya. Nag-activate ang patibong na lumalabas na isang iron axe pendulum. Ito ay isang pendulum na may hawak na palakol na bakal, at inaatake nito ang biktima sa loob ng field. Bago pa magkaroon ng pagkakataong gumalaw ang halimaw, dinurog ito ng pendulum hanggang mamatay. Tuwang-tuwa si Ninomiya nang makita ito dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan para labanan ang mga halimaw at talunin sila gamit ang mga patibong. Salamat sa pagpatay ni Ninomiya sa halimaw, muling nakasama ng batang lalaki ang kanyang ina. Ilang segundo pagkatapos, isang grupo ng mga armored monster ang lumitaw sa eksena. At dahil hindi kayang harapin ni Ninomiya ang lahat ng ito ng sabay-sabay, naisip niyang gamitin ang kanyang skill. Habang sumusugod ang mga halimaw sa kanya, ginamit niya ang kanyang trap activation skill, at isang malaking bato ang lumitaw mula sa itaas na dumurog sa mga halimaw sa ibaba. Tila, ang trap activation skill ay nagpapahintulot sa kanya na i-activate ang mga patibong nang hindi hinahawakan ang mga ito, ngunit kumukonsumo ito ng magical power. Dahil matagumpay niyang natalo ang mga halimaw, umangat si Ninomiya ng isang level. Nalaman din niya na habang tumataas ang kanyang level, mas maraming skill ang maaari niyang matutunan. Tuwang-tuwa siya nang malaman ito dahil sa wakas ay nagkakaroon na siya ng pagkakataong gamitin ang kanyang rank job sa buong potensyal nito. Bigla na lang, isang grupo ng mga tao na nakasaksi sa pagtalo ni Ninomiya sa mga halimaw ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Pinuri nila ang katapangan ni Ninomiya sa paniniwalang isa siyang magaling na hunter. Tinanong nila siya kung saan sila dapat pumunta. At umamin si Ninomiya, sinasabing hindi siya isang opisyal na hunter, ngunit makakahanap siya ng ligtas na lugar para sa kanila. Sa madaling salita, laging may isang safe zone sa loob ng isang dungsyon kung saan walang mga patibong at walang pangamba na atakihin ng mga halimaw. Gayunpaman, ang problema doon ay ang pagtukoy sa lokasyon ng ligtas na lugar. Ipinaalala sa kanya ng mga sibilyan na ito ay laging problema dahil isang bihasang team ang karaniwang ipinapadala para maghanap ng safe zone. Gayunpaman, hinimok sila ni Ninomiya na huwag mag-alala dahil hindi ito problema para sa kanya. Pagkatapos ay inilagay ni Ninomiya ang kanyang kamay sa lupa para i-activate ang trap scan skill na tutulong sa kanya na matukoy ang mga lokasyon ng patibong. Sa paggamit nito, mahahanap niya ang mga lugar kung saan walang mga patibong
na nangangahulugang ito ay isang ligtas na lugar. Natukoy ito ni Ninomiya, at sinabi niya sa grupo na sumunod sa kanya dahil ang kailangan nilang puntahan ay ang Higashikawa Park. Dahil wala nang ibang mapagkakatiwalaan, sumunod ang grupo kay Ninomiya, at ligtas silang dinala sa safe zone, kung saan walang anumang halimaw. Nagtatalon sila sa tuwa dahil sa wakas ay ligtas na sila, at nagpasalamat ang babae at anak kanina kay Ninomiya dahil kung hindi dahil sa kanya, patay na sana sila. Bigla na lang, tumakbo si Ninomiya palabas ng safe zone pabalik sa danger zone. Salamat sa kanyang skill, nalaman niya na ang isang lokasyon kung saan puro patibong ay otomatikong nangangahulugang may magandang bagay na nakatago doon. Habang tumatakbo siya papunta sa nasabing lugar, iniisip niya kung ano ang maaaring nakatago doon. Naisip niya na baka isa itong makapangyarihang nakatagong item na magiging malaking tulong sa kanya kung makukuha niya ito. Malapit na si Ninomiya sa kanyang destinasyon nang bigla siyang makarinig ng pamilyar na boses sa likuran niya. Lumingon si Ninomiya, at kinabahan siya nang mapagtantong natunton pala siya ng kinatatakutang si Asanuma. Napansin ni Asanuma ang takot ni Ninomiya, at tinanong niya kung iniiwasan din ba nito ang mga halimaw tulad niya, kaya napunta siya sa isang lugar na walang mga halimaw. Walang babala, sumugod si Asanuma kay Ninomiya na may pamalo sa kamay at handang ipukpok sa ulo niya. Nakaiwas si Ninomiya sa unang atake, at sumigaw siya tinatanong si Asanuma kung ano ang ginagawa nito. Ipinaalala niya rito na nasa gitna sila ng isang emergency, at hindi ito ang oras para mag-away. Sumagot si Asanuma na wala siyang pakialam dahil sira na ang mundo, na nangangahulugang ito na ang survival of the fittest. Binanggit ni Asanuma na malaya na siyang pumatay ng sinumang nakakainis sa kanya dahil ang mga may kapangyarihan ang namumuno sa mundo. Sa kanyang baliw na pilosopiya, ipinahayag ni Asanuma na gusto niyang malaman kung tataas ba ang kanyang level kung papatay siya ng tao. Walang duda, nakikita ni Ninomiya na nababaliw na si Asanuma. Dagdag pa rito, napansin niya na kakaiba ang pinakabagong galaw nito dahil tila iniiwasan ni Asanuma ang mga patibong sa lugar na parabang nakikita niya ang mga ito. Napagtanto rin ni Asanuma na may ipinagtataka si Ninomiya at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang kanyang munting sikreto. Naglabas si Asanuma ng isang aparato, isang trap searcher, at ipinahayag na ito ang nakatulong sa kanya. Sa madaling salita, hindi kasing tumpak ng trap scan ni Ninomiya ang trap searcher, ngunit nakakatulong ito na matukoy ang mga patibong sa malapit na lugar. Bukod dito, mamahalin ang hawak ni Asanuma, kaya nagtaka si Ninomiya kung saan niya ito nakuha gayong isa siyang low-rank hunter. Patuloy sa pagyayabang si Asanuma, ibinunyag na kani-kanina lang niya nakuha ang item. Tila, ninakaw niya ito mula sa isang hunter gear shop sa bayan nang magsimula ang buong gulo. Naniniwala si Asanuma na dahil sa trap searcher, para na siyang hindi magagapi dahil alam niya ang lokasyon ng bawat patibong sa lugar. Dahil nasa ganitong sitwasyon si Ninomiya, naisip niya na ang tanging paraan para talunin si Asanuma ay sa pamamagitan ng sorpresang paggamit ng forced activation skill. Tila may patibong sa itaas, at ginamit ni Ninomiya ang kanyang skill para i-activate ang patibong. Isang grupo ng mga bakal ang lumitaw mula sa itaas at bumagsak kay Asanuma. Napaluhod si Asanuma, at napangiti si Ninomiya sa paniniwalang nagtagumpay siya. Bigla niyang nakita si Asanuma na tumatayo muli ng walang anumang pinsala. Humalakhak ng masama si Asanuma, napagtanto na hindi pala nagsisinungaling si Ninomiya tungkol sa pagiging isang trap master. Hindi makapaniwala si Ninomiya nang mapansin niya ang isang kislap sa likod ni Asanuma na nagpapahiwatig na may invincible guard si Asanuma. Ang invincible guard ay isang espesyal na aparato na naglalagay ng harang sa paligid ng katawan ng hunter na nagsisilbing panangga na nagpoprotekta sa gumagamit. Gamit ang ganitong uri ng aparato, posibleng maiwasan ang mga nakamamatay na atake ng maraming beses. Patuloy sa pagtawa si Asanuma, ipinaalala kay Ninomiya na nilooban niya ang isang gear shop noong kasagsagan ng gulo, kaya niya nakuha ang trap searcher at ang invincible guard. Ipinahayag ni Asanuma na sa tulong ng dalawang aparatong ito, may pagkakataon na siyang mapabilang sa hanay ng mga high-tier hunter. Bago pa man malaman ni Ninomiya ang nangyayari, sumugod si Asanuma sa kanya at sinipa siya sa tiyan. Bumagsak si Ninomiya sa lupa sa sakit, at pumulot si Asanuma ng isang pamalo para bugbugin si Ninomiya. Humalakhak siya na parang baliw habang binubugbog si Ninomiya, ipinapahayag na ito ang simula ng kanyang alamat. Galit si Asanuma dahil hindi siya trinato ng maayos ng asosasyon dahil isa siyang drunk hunter. Gusto niya ng pagkakataong makapasok sa isang high-level dungeon para ipakita ang kanyang kaya, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon at lahat ng ito ay labis niyang ikinagalit. Tulad ng dati, ibinubunton niya ang kanyang galit kay Ninomiya at napagtanto ni Ninomiya na kung hindi siya kikilos agad, mabubugbog siya ng husto. Para ipagtanggol ang sarili, nag-activate si Ninomiya ng isang patibong, ngunit hindi ito tumalab kay Asanuma, salamat sa tulong ng aparato. Gayunpaman, patuloy sa pagtakbo si Ninomiya habang nagpapakawala ng mas maraming patibong sa pagtatangkang makatakas kay Asanuma. Sa isang punto, napagtanto ni Ninomiya na walang gumagana sa lahat ng kanyang ginagawa dahil malinaw na nakikita ni Asanuma ang kanyang mga atake, salamat sa trap searcher.
Ang mas malala pa, walang epekto kung matamaan man si Asunuma dahil mayroon siyang invisible guard na nagpoprotekta sa kanya. Dahil dito, napunta si Ninomiya sa malungkot na konklusyon na wala na siyang magagawa. Bigla, nakatanggap siya ng abiso ng pagbabago ng status sa kanyang status window. Ipinapaalam sa kanya ng system na nakakuha siya ng bagong skill dahil nakamit na niya ang sapat na proficiency. Naisip ni Ninomiya na nakuha niya ang bagong skill dahil paulit-ulit niyang ginamit ang parehong teknike. Pagkatapos ay inilabas niya ang bagong skill na naging trap creation. Ito ay isang skill na kumukonsumo ng magical power, ngunit nakakatulong na gumawa ng mga bagong patibong. Dahil dito, naniniwala si Ninomiya na may laban na siya kay Asanuma. Hindi nagsayang ng oras si Ninomiya na pumunta sa perpektong posisyon para gamitin ang kanyang bagong skill, at nainis si Asanuma na nakatayo si Ninomiya sa isang kakaibang posisyon. Sumagot naman si Ninomiya na ipapakita na niya ang kapangyarihan ng kanyang skill. Inactivate ni Ninomiya ang bagong skill, at mula sa wala, isang malaking troso ang lumitaw sa harap ni Asanuma. Binalot siya ng takot habang nagtataka kung saan nanggaling ang isang patibong. Walang oras para makaiwas, malakas siyang tinamaan ng troso na nagpatalsik sa kanya paatras. Napangiti ng malaki si Ninomiya dahil naging epektibo ang kanyang bagong skill. Natutuwa siya na sa skill na ito, maaari na niyang mapanalo ang laban. Nagpa siyang i-activate muli ang patibong, at nang makita ito ni Asunama, sumigaw siya sa takot. Nagsimula siyang magtanong kung paano makakagawa ng patibong mula sa wala ang isang basura tulad ni Ninomiya. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Ninomiya, sinasabing hindi siya katulad niya dahil isa siyang rank job trap master. Para lalong patunayan na mas mataas ang antas niya kaysa kay Asunama, muling ginamit ni Ninomiya ang skill at may nahulog mula sa itaas. Napahawak sa ulo si Asunuma sa takot, ngunit nang bumagsak ang bagay sa lupa, isa pala itong balde at wala itong pinsalang idinulot. Nagulat si Asunama nang makita ito, ngunit mabilis na napagtanto ni Ninomiya na nilimitahan ng kanyang kasalukuyang power level ang kaya niyang likhain. Kung balak niyang gumawa ng malalaking atake, kakailanganin niya ng napakaraming magical power. Tulad ng inaasahan, sinimulang tuyain ni Asunama si Ninomiya, tinatanong kung ang balde na ba ang pinakamalaking bagay na kaya niyang likhain gamit ang kanyang basurang abilidad. Dahil dito, naniniwala si Asunama na wala siyang dapat ikatakot, ngunit sumagot si Ninomiya, sinasabing ang balde ay isang diversion lamang. Sinabihan siya ni Ninomiya na tingnan ang paligid ng kanyang mga paa, at dito napagtanto ni Asunama na nilinlang siya ni Ninomiya para mahulog sa isang patibong na naroon na. Bago pa man malaman ni Asunama, isang mabilis na lagari ang lumabas mula sa ilalim at dumiretso sa kanya. Sumigaw siya sa takot, ngunit salamat sa panangga sa kanyang katawan, hindi tumagos ang lagari. Agad na lumipat ng pwesto si Asunama, ngunit bago pa siya makapagpahinga, isa pang patibong ang lumitaw mula sa likuran. Isang pader ng mga karayom ang tumama diretsyo kay Asunama, na pumilit sa kanyang tumakbo paikot. Bago niya pa namalayan, nahulog na naman siya sa isa pang patibong. Pinilit siya nitong tumakbo ng mabilis habang napagtatanto na malapit nang masira ang kanyang invisible guard kung patuloy siyang mahuhulog sa mga patibong. Akala ni Asunama ay ligtas na siya, isang patibong ang lumitaw mula sa itaas, nakidlat pala. Tinamaan nito si Asunama, at sa isang iglap, napagtanto niyang naabot na niya ang kanyang hangganan. Naisip niya na isang tama pa at tapos na siya. Hindi pa siya tapos mag-isip nang mapagtanto niyang nakatayo siya sa isa pang patibong. Sa pagkakataong ito, isa itong hindi masirang kadena at agad nitong dinakma si Asunama. Dahil hindi na makagalaw si Asunama, nilapitan siya ni Ninomiya, sinasabing naglalaman ang silid ng isang trap combo, ngunit hindi niya ito napansin. Sa madaling salita, ang trap combo ay isang mekanismo na idinisenyo para itaboy ang mga nanghihimasok na may mataas na antas ng tibay dahil sunod-sunod na nag-a-activate ang mga patibong. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ninomiya na kasalukuyan siyang nasa huling yugto ng trap combo, at biglang isang malaking kidlat ang lumitaw mula sa itaas. Sumigaw si Asunama sa takot, nagmamakaawa na tulungan siya dahil hindi pa siya handang mamatay. Tumama ang kidlat. Ngunit sa kabutihang palad para kay Asunama, kinaya ng kanyang invincible guard sa huling pagkakataon, ngunit nabasag ito matapos tumama ang kidlat. Pagkatapos ay bumagsak si Asunama sa lupa, lubos na pagod at nasa awa ni Ninomiya. Napagpasyahan ni Ninomiya na hindi na niya kailangang tapusin si Asunama dahil sira na ang guard. Gayunpaman, sinigurado ni Ninomiya na sirain ang trap searcher. Sinabi ni Ninomiya kay Asunama na natalo siya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang mapansin ang trap combo na naging sanhi ng pag-aaksaya niya sa invisible guard. Matapos talunin si Asunama, naglakad si Ninomiya patungo sa kayamanan na una niyang hinahanap. Mabilis niyang sinulyapan ang ball at ipinaalam sa kanya ng system na ito ay isang ultra-rare class na rank. Dahil ang mga item ay laging bihira at nakatago, palagi silang may mataas na halaga. Sa katunayan, napakahalaga ng mga ito na kaya nilang agad na baguhin ang kapangyarihan ng sinumang may hawak sa kanila.
Sa sandaling buksan ni Ninomiya ang bowl, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang habang mabilis na tumataas ang kanyang magic status, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung nakahanap ba siya ng item na nagbibigay ng malaking magic boost. Dahil sa kakulangan niya ng magical power, hindi siya nakakagawa ng malalaking patibong, ngunit sa item na kanyang natagpuan, tila nagbago na ang lahat. Ang nahanap niyang item ay ang Orb of the Archmage, at tinulungan nito ang magical power ni Ninomiya na tumaas mula 7 hanggang 27. Sa dami ng magic power na mayroon na siya ngayon, tiwala si Ninomiya na makakagawa na siya ng malalakas na patibong. Dahil sa tuwa sa kanyang bagong skill, nagpa siyang subukan ito. Nakakita siya ng grupo ng malalaking halimaw na uri ng insekto, na perpektong kalaban para sa gusto niyang gawin. Hindi nagsayang ng oras si Ninomiya sa pag-activate ng trap creation skill, na lumikha ng Inferno Burner na tumutupok sa biktima sa loob ng target area. Isang bugso lang mula sa Inferno Burner ay pinuksa ang mga halimaw na insekto at tinupok sila hanggang sa buto. Sakto namang may dalawang lalaking lumitaw sa eksena, at mabilis na nagtago si Ninomiya. Nagulat ang dalawa na makita ang napakalakas na mga halimaw na natalo, at walang duda, naisip nila na kung sino man ang gumawa nito ay isang Srank Hunter. Nanatiling nagtatago si Ninomiya habang pinapanood ang dalawa. Tila, galing sila sa Defense Force ng Hunter Association, at naniniwala si Ninomiya na nandito sila para ilikas ang mga residente. Ilang sandali pa, isa pang lalaki ang lumitaw. Sinasabihan ang kanyang mga kaibigan na kailangan nilang pumunta sa baseball stadium dahil natagpuan na ng pangunahing unit ang area boss monster. Tila, ang bago nilang plano ay atakihin ang boss gamit ang lahat ng kanilang lakas. Nagulat si Ninomiya nang marinig na natagpuan na ng mga hunter ang boss. Sa madaling salita, ang isang area boss ay nasa tuktok ng mga halimaw sa dungsyon na ginagawa silang napakalakas na kalaban. Gayunpaman, sila rin ang prioridad na dapat atakihin ng mga hunter dahil kapag natalo ang isang area boss, lahat ng iba pang halimaw sa parehong lugar ay agad na maglalaho at ang buong lugar ay maaari nang gamitin bilang safe zone. Dahil sa tuwa sa buong pangyayari, nagpasya si Ninomiya na kailangan din niyang tingnan. Samantala, hindi pa nakakaharap ng mga hunter sa boss area ang boss, ngunit ang mga halimaw na kanilang kinakaharap ay nagbibigay na sa kanila ng hirap. Ilang sandali pa, lumitaw ang boss monster at ipinahayag ang pagdating nito sa pamamagitan ng isang heat ray attack. Sumigaw ang leader ng team ng mga hunter sa kanyang mga kasama na lisanin ang stadium dahil paparating na ang boss. Gayunpaman, minalas ang team leader dahil natabunan siya ng mga guho mula sa pagdating ng halimaw at namatay. Isa sa mga hunter, na isang babae, ay napagtanto na tapos na sila dahil mas mataas ang level ng halimaw sa kanila. Samantala, nagmamadali na si Ninomiya papunta sa stadium at sabik siyang harapin ang halimaw dahil naglagay na siya ng bitag para dito. Determinado si Ninomiya na talunin ang boss monster dahil ito ang tuluyang tatapos sa lahat ng labanan sa lugar. Lalong tumitindi ang laban sa pagitan ng boss monster at ng mga hunter habang tinututok ng artillery squad ang lahat ng kanilang armas sa halimaw para subukang supilin ito. Ang atake mula sa mga hunter ay nag-iwan ng malakas na pagsabog na nagbigay sa kanila ng impresyon na natalo na nila ang halimaw. Gayunpaman, nang mawala ang usok, nakatayo pa rin ang boss monster. Lumalabas na may auto-recovery skill ang halimaw, na agad-agad na nagpapagaling ng anumang maliit na pinsala na natamo nito. Nang makita ito, naisip ni Ninomiya na nasa gulo ang mga hunter, dahil walang silbi ang lahat ng kanilang atake, dahil madaling makabawi ang halimaw maliban na lang kung makakatama sila ng isang nakamamatay na atake. Kahit na mahirap kalabanin ang Invisible Guard ni Asanuma, naniniwala si Ninomiya na mas problema ang kakayahan ng halimaw na magpagaling dahil hindi ito naiipon ng pinsala. Gayunpaman, kumbinsido si Ninomiya na kaya pa rin niyang talunin ang halimaw dahil hindi naman ito mukhang halimaw na hindi niya kayang harapin. Nag-iisip si Ninomiya ng gagawin ng sumigaw ang babaeng hunter sa halimaw para makuha ang atensyon nito. Kahit takot ang babaeng hunter, plano niyang gamitin ang sarili bilang pain para bigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas. Pero, hindi nagbibiro ang boss monster, at agad itong nagpakawala ng heat beam ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, inisip ng babaeng hunter na patay na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay ng kamatayan, at pagmulat niya, nagulat siyang makita si Ninomiya na buhat-buhat siya na parang isang prinsesang nangangailangan ng tulong. Tumingin sa paligid ang babae at nakitang nasa ligtas siyang lugar, at tinanong niya kung nasaan sila. Sumagot si Ninomiya na iniligtas niya ito gamit ang isang warp magic trap bago pa man tumama ang heat beam. Sa madaling salita, ang warp trap ay isang bitag na bigla na lang lumilitaw sa mga dungsyon at dinadala ang target sa ibang lokasyon. Itinuturing itong isang nakakainis na bitag, pero kung makokontrol, maaari itong gamitin para sa mga emergency rescue tulad ng ginawa ni Ninomiya. Ito ay isang epektibong paraan para gumamit ng isang non-offensive trap. Nagulat at nalito ang babae, kaya tinanong niya si Ninomiya kung sino siya. Sinabi ni Ninomiya na gusto niya sanang magpaliwanag, pero wala talaga siyang oras. Naghanda si Ninomiya na umalis, pero sinabi niya sa babaeng hunter na ipaalam sa mga kasama nito na siya lang ang lalaban sa boss monster.
Lumalabas na ang plano niya ay dalhin ang halimaw sa syudad, pero tumutol dito ang babaeng hunter. Nangatwiran siya na sadya nilang inilayo ang boss monster para maiwasan ang mga biktima na sibilyan. Sinabi naman ni Ninomiya sa kanya na tapos na ang paglikas sa syudad, na nangangahulugang maaari nang gamitin ang syudad bilang larangan ng digmaan. Walang sinabing iba, tumakbo paalis si Ninomiya, iniwan ang babaeng hunter na litong-lito. Samantala, nahihirapan pa rin ang mga hunter na talunin ang boss monster, dahil sa pambihirang recovery skill nito. Natatakot ang mga hunter na baka mamatay na sila sa puntong ito, pero bigla na lang, isang palanggana ang bumagsak sa boss monster. Alam ng lahat na ito ay isang ritual ng pagpapahiya, at lumalabas na si Ninomiya ang naghulog ng gamit sa halimaw para makuha ang atensyon nito. Inaasar ni Ninomiya ang halimaw, hinahamon itong habulin siya kung ito talaga ang boss. Nagalit, naghanda ng isa pang hit beam ang boss, handang sunugin si Ninomiya. Nag-aalala ang ibang mga hunter nang makita ito, dahil para na ring itinutulak ni Ninomiya ang halimaw na magwala. Nakakagulat, naiwasan ni Ninomiya ang atake, na ikinagulat ng mga hunter. Isa sa kanila ang naniniwala na may flight skill si Ninomiya, pero nakita ng bihasang hunter kung ano ang nangyari. Lumalabas na tumalon si Ninomiya sa ere gamit ang isang springboard trap. Sa madaling salita, tama ang lalaki dahil gumamit si Ninomiya ng isang non-offensive trap, ang springboard, para agad na maiwasan ang hit beam. Naisip ni Ninomiya na malaya siyang makakatalon kung gagamitin niya ang bitag kahit kailan niya gusto. Isa itong bitag na nakakatulong sa labanan sa ere. Patuloy na ina-activate ni Ninomiya ang bitag hanggang sa mapunta siya sa ibabaw ng boss monster para lalo itong galitin. Nang makuha na niya ang atensyon ng halimaw, pumunta si Ninomiya sa syudad para sundan siya ng halimaw, at sa huli ay mahulog sa custom trap na inihanda na niya. Gaya ng gusto ni Ninomiya, walang tigil siyang hinahabol ng boss monster. Pagkatapos ay ipinasa ng mga hunter ang impormasyon sa iba na tuluyan nang nawala sa kontrol ang halimaw, at papunta na ito ngayon sa power substation. Sa isang punto, halos maabutan na ng halimaw si Ninomiya, pero sa kabutihang palad, inactivate niya ang warp trap para makaiwas sa huling sandali, at nakaligtas sa kamatayan. Masaya si Ninomiya na nailayo niya ito, pero kailangan pa rin niyang dalhin ang halimaw kung saan niya iniwan ang kanyang malaking setup. Nagpasya si Ninomiya na ipakita sa boss monster ang ibang uri ng impyerno, habang papalapit sila sa custom-made trap. Ang unang ginawa niya ay lumikha ng isang malaking kadena na hindi masisira para subukang pigilan ang paggalaw ng halimaw. Nang mapigilan na ang halimaw, tinamaan ito ni Ninomiya ng iron axe pendulum na nagdulot ng sakit sa halimaw. Hindi tumigil doon si Ninomiya at gumawa siya ng isang malaking racing saw para hiwain ang halimaw. Hindi nagulat si Ninomiya na hindi papatay ang halimaw, kahit na lahat ng ibinato niya dito ay isang instant death trap. Alam niyang mas malakas ang halimaw kaysa sa mga ordinaryong halimaw, at kailangan ng isang bagay na talagang kakaiba para mapatay ito. Nagpatuloy si Ninomiya sa walang tigil na pag-atake, habang tinatamaan niya ang halimaw ng mga bumabagsak na bato at sinabayan ito ng Inferno Burner. Nagagalak si Ninomiya sa sandali habang inaasar niya ang halimaw, tinatanong kung nag-enjoy ba ito. Dahil sa mga bato at sa malakas na apoy, na-corner ang halimaw, na nagtulak dito na lumipad sa kalangitan. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Ninomiya, at may inihanda na siya para sa halimaw. Nang makarating ang halimaw sa gusto niyang lugar, inactivate ni Ninomiya ang bitag. Isang lightning spear ang agad na lumitaw mula sa itaas at tumusok sa katawan ng halimaw. Ang lightning spear pala ang pinakamalaking offensive trap sa lugar, at alam na ito ni Ninomiya mula pa noong unang beses niyang ginamit ang trap scan pagkatapos ng dungeon break. Habang nakatusok ang lightning spear sa katawan ng halimaw, sinubukan nitong atakihin si Ninomiya dahil sa desperasyon at sakit, pero gumamit si Ninomiya ng springboard para umiwas. Lumalabas na may isa pang nakahanda si Ninomiya para sa halimaw, at gumawa siya ng iron axe pendulum para sirain ang kalapit na power tower na nagdulot ng surge. Tila, bahagi rin ng plano ni Ninomiya ang lightning spear na nakatusok sa katawan ng halimaw. Ang lightning spear ay nakipag-ugnayan sa power surge, at naging isang mapaminsalang atake na kayang pumatay ng boss. Sumisigaw sa sakit ang halimaw habang dumadaloy sa katawan nito ang malakas na kidlat at kuryente. Ang katawan ng halimaw ay naging isang electric conductor habang nasusunog ito at nagiging uling. Alam ni Ninomiya na hindi gagana ang lahat ng ito kung ito ay isang normal na dungsyon. Sapat ang kanyang katapatan para aminin na hindi niya kayang talunin ang boss gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, dahil may transmission tower sa lugar, nagawa itong gamitin ni Ninomiya para gumawa ng hindi inaasahang bitag. Ipinaalam ni Ninomiya sa halimaw na nasa masamang sitwasyon na ito mula pa sa simula. Sa pagkatalo ng boss, tuluyan nang na-clear ang dungeon, at nakita ni Ninomiya na tumaas ng 4 na puntos ang kanyang level. Ipinagmamalaki ni Ninomiya na nagawa niyang mag-isang i-clear ang isang dungeon matapos dumanas ng matinding paghihirap sa nakalipas na 2 taon. Sa loob ng 2 taon na ito, ginugol ni Ninomiya ang kanyang oras sa pag-ipon ng kaalaman tungkol sa mga dungsyon, kahit wala siyang pagkakataong makapasok sa mga ito. Nagdulot pa si Ninomiya ng labis na pag-aalala sa kanyang pamilya, na sila lang ang naniniwala sa kanya.
Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid at ina sa kanyang pagnanais na maging isang hunter dahil sa panganib nito, ngunit tumanggi si Ninomiya, sinabing hinding-hindi siya susuko. Ngayong natalo na ang boss at nawala na ang mga halimaw sa lugar, itinutok ni Ninomiya ang kanyang tingin sa base ng Hunter Association. Pumunta siya sa gusali na isang communication base, ngunit nag-malfunction dahil sa dungeon break. Gayunpaman, ngayong wala na ang dungeon, naniniwala si Ninomiya na dapat ay naibalik na ang lahat ng komunikasyon. Nahanap niya ang communication room, at gamit ang isa sa kanyang mga trap skill, sinira niya ang lock sa pinto. Humanga si Ninomiya sa kung gaano kaayos ang communication room. Masaya rin siya na mukhang gumagana ng maayos ang mga computer at iba pang makinarya. Sinubukan niyang i-access ang mga security camera, at gumaan ang kanyang loob nang makita niyang kaya niya ng walang fingerprint authentication. Pagkatapos ay nireboot niya ang buong sistema para maibalik ito sa normal pagkatapos ng communication failure. Nang bumalik online ang sistema, nagsimula itong iscan ang buong lugar. Di nagtagal, nakakalap ng impormasyon ang sistema tungkol sa lugar, at ipinakita nito ang pagsusuri na nagsasabing ang dungeon na na-clear ay isang A-rank dungeon. Nagulat si Ninomiya nang makita na napakataas pala ng antas ng hirap ng lugar na kakatapos lang niyang i-clear. Pagkatapos nito, nagsimulang suriin ng sistema ang iba pang mahahalagang lugar sa domestic region. Gumaan ang loob ni Ninomiya nang makita na sinusuri rin pala ng sistema ang impormasyon mula sa ibang mga lugar. Sa madaling salita, ang isang area ay isang partikular na teritoryo sa loob ng isang dungeon, at tumutukoy ito sa mga field na hinahati ng syudad. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago ng buong mundo sa isang dungeon ay nagdulot ng paglitaw ng hindi mabilang na mga area. Hindi makapaniwala si Ninomiya na sinusubukan talagang suriin ng sistema ang lahat dahil sa dami ng mga ito. Doon napagtanto ni Ninomiya na baka kaya niyang imapa ang mga dibisyon ng buong mundo gamit ang sistema. Sinimulan ito ng sistema ngunit agad ding tumigil, ipinapakita ang impormasyon ng system error dahil imposible ang pagsukat. Sinabi ng sistema kay Ninomiya na ang pagkuha ng data ng rehiyon ay posible lamang para sa 100 kilometrong radius. Naisip ni Ninomiya na napakalaki ng volume ng data, kaya hindi ito naproseso ng sistema. Kahit hindi niya makuha ang impormasyon tungkol sa buong mundo, kontento na si Ninomiya na malaman kung ano ang nangyayari sa mga nakapaligid na rehiyon. Dahil magkahiwalay ng tirahan ang kanyang ina at kapatid, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nangyayari sa kani-kanilang lugar. Pangunahing ikinababahala ni Ninomiya ang mga antas ng panganib sa bawat lugar. Nang matapos ang sistema sa pagkalkula ng data, halos atakihin sa puso si Ninomiya nang malaman na lahat ng lugar ay may ranggo na G. Kinabahan si Ninomiya dahil naniniwala siyang baka bumagsak na ang buong lugar sa mga halimaw. Noon din, tiningnan niyang mabuti ang impormasyon sa sistema, at nalaman niyang aktibo pa ang mga lugar na nangangahulugang hindi pa sila bumabagsak. Nakahinga rin ng maluwag si Ninomiya na may ilang lugar na ang nalinis at naibalik na ang komunikasyon. Namangha si Ninomiya nang makita na may iba pang malalakas na hunter na sunod-sunod na nililinis ang mga apektadong lugar. Biglang naisip ni Ninomiya na kailangan niyang unahing tingnan ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang unang lugar na tiningnan niya ay ang Sugidatsu, kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, nalinis na ang lugar at gumagana na ang network. Naisip niyang dapat ay makontak na niya ito, at agad niyang tinawagan ang numero nito. Sa kabutihang palad, sumagot ang tawag, at tinanong ni Ninomiya ang kanyang ina kung ayos lang siya, at tiniyak nito na dumating ang hunter, at naayos ang lahat. Tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang lugar, at sinabi ni Ninomiya sa ina na ayos lang siya. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang ina kung nakontak na nito ang kapatid niyang si Shiori. Sinabi ng babae na isang beses lang sumagot ang tawag kay Shiori, pero naputol agad dahil sa mahinang signal. Bago ibaba ang telepono, hiniling ni Ninomiya sa kanyang ina na manatiling ligtas at huwag umalis sa kinaroroonan. Dahil ligtas na ang kanyang ina, naisip ni Ninomiya na ang kapatid na lang niya ang dapat niyang alalahanin. Naalala niya na nakatira ang kapatid niya sa school ward nito, na malapit sa West Ward. Agad niyang tiningnan ang West Ward, at napagtanto niyang hindi pa ito nalilinis, pero hindi siya nagulat dahil hindi pa bumabalik ang komunikasyon. Biglang may lumabas na special report, at mukhang galing ito sa mga lokal na hunter sa West Ward. Inihayag nila na kontrolado na nila ang buong distrito kahit na aktibo pa ang boss monster. Sa isang video, idineklara ng mga hunter ang kanilang kasarinlan mula sa labas, sinasabing malaya na ang mga mamamayan ng Westward area. Hindi makapaniwala si Ninomiya sa kanyang nakita dahil parang nakulong na rin ang kanyang kapatid. Bigla siyang nakarinig ng mga taong papalapit sa pinto, at para hindi matuklasan, ginamit niya ang isa pang trap skill para tulungan siya. Agad na napunta si Ninomiya sa bubong ng gusali salamat sa confusion jump skill na ginamit niya. Natutuwa siyang nakatakas, pero kasabay nito, napagtanto niyang ubos na ang kanyang magical power, at ang trash trap na ang kanyang hangganan. Naalala niya na pinalakas ng Orbi ang kanyang magical stats, na nangangahulugang tumaas din ang kanyang maximum capacity. Alam ng lahat na ang sunod-sunod na paggawa ng mga bitag ay kumukonsumo ng enerhiya, at dahil sa laban niya sa boss monster, malapit nang maubos ang kanyang mahika.
Napagtanto ni Ninomiya na kailangan pa niyang mag-level up at dagdagan ang kanyang mana capacity. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid at ipinagdasal na ligtas ang dalaga na saan man ito. Sinagot niya ang tawag, ngunit dahil sa interference ay hirap siyang marinig ang sinasabi nito. Tinanong ni Ninomiya si Shiori kung ayos lang siya, at sumagot ito na mabuti siya, sinasabihan siyang huwag mag-alala dahil ligtas siya. Hindi pa niya natatapos sabihin ito nang naputol ang tawag. Lubos na nalilito si Ninomiya dahil hindi pa nalilinis ang lugar, pero sinasabi ng kapatid niya na ligtas ito. Bukod pa rito, nakakabahala ang mensahe mula sa hunter kanina. Sa lahat ng mga nangyayari, napagtanto ni Ninomiya na magiging katangahan kung pababayaan niya ang kanyang kapatid. Nagpasya siyang siya mismo ang kailangang kumpirmahin ang kaligtasan ng kapatid, at para magawa ito, kailangan muna niyang punuin ang kanyang mana. Kalaunan, pumasok siya ng palihim sa supply section ng evacuation center na itinayo ng mga hunter, at nagnakaw siya ng ilang mana recovery potion. Dahil ipapamahagi rin naman ito sa mga hunter mamaya, walang nakikitang problema si Ninomiya sa pagkuha nito. Bukod pa rito, magsisikap siyang bayaran ito. Matapos inumin ang potion, tuluyan nang bumalik ang kanyang mana, at natuwa si Ninomiya na nalutas na niya ang problema sa pagkaubos ng mana. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makarating sa westward area mula sa central area kung nasaan siya ngayon. Para makarating doon, kailangan niyang tawirin ang dalawa pang lugar, ang Kawabi Ward at Iwaya Ward. Upang lalong pahirapan ang sitwasyon, hindi pa nalilinis ang dalawang lugar na ito. Walang duda, napagtanto niyang magiging isang paglalakbay ito na puno ng pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit wala siyang pagpipilian. Gayunpaman, nag-aalala siya kung kaya niyang linisin ang dalawang lugar gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Naisip niyang magiging masama para sa kanya kung mag-isa siyang lalaban sa isa pang monster boss dahil baka maubusan lang siya ng mana. Upang maiwasan ito, napagpasyahan ni Ninomiya na i-level up niya ang kanyang mana capacity. Nagpasya si Ninomiya na susulong siya habang pinapataas din ang level ng kanyang mga skill. Dahil dito, sinimulan ni Ninomiya ang kanyang unang misyon bilang isang hunter, ang pagtawid sa dungsyon. Sa isang mabilis na pagbubunyag, lumalabas na ang mga halimaw ay maaaring tumawid mula sa apektadong lugar patungo sa mga nalinis ng rehiyon na ginagawang isang tuloy-tuloy na labanan laban sa mga halimaw. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ninomiya sa Kawabi Ward, at inihanda ni Ninomiya ang kanyang sarili dahil maaaring lumitaw ang mga halimaw anumang oras. Maya-maya, nakasalubong niya ang dalawang lalaki na mukhang mga hunter. Lumapit ang dalawa kay Ninomiya at tinanong kung mayroon siyang mga rare item dahil may mga halimaw sa unahan at wala silang dala. Mahinahong sumagot si Ninomiya na wala siyang dala, at sa sandaling sinabi niya ito, agad na iwinasiwas ng isa sa kanila ang kanyang sandata na isang claw. Sinabi ng dalawa sa kanya na plano nilang kunin ang anumang mayroon siya sa pamamagitan ng dahas. Biglang inatake si Ninomiya at halos hindi siya nakaiwas na mapugutan ng ulo ng claw. Ang pagkaligtas sa unang atake ay agad na nagsabi kay Ninomiya na mga bandido ang kanyang kalaban. Sumugod pa rin ang dalawa sa kanya, ngunit ginamit ni Ninomiya ang kanyang trap skill na nagpabagsak ng malaking pabigat sa dalawa. Dahil napigilan na ang dalawa, naiwan si Ninomiya upang magpasya kung papatayin niya sila o hindi. Interesado siyang malaman kung makakakuha siya ng puntos tulad ng kapag tinalo niya ang mga halimaw. Dahil hindi zero ang posibilidad nito, napagtanto niyang kailangan niyang bantayan ang mga hunter na naging marahas. Nagpasya si Ninomiya na ang tanging bibiktimahin niya ay mga halimaw at hindi mga tao. Upang magawa ito, mayroon siyang plano sa isip na gusto niyang subukan. Kalaunan, nakahanap si Ninomiya ng grupo ng mga halimaw na nagkakagulo sa lugar. Nakuha ni Ninomiya ang kanilang atensyon gamit ang whistle doll, isang manika na umiihip ng pito para akitin ang mga halimaw. Tulad ng inaasahan, nagtipon ang mga halimaw sa lugar sa paligid ng manika. Hindi lubos na masaya si Ninomiya na 4 lang ang mga halimaw na hindi sapat para sa gusto niya. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang trap cage para ikulong ang 4 sa loob. Nang maikulong na niya sila sa hawla, nagpasya siyang oras na para subukan ang isang bagong skill. Ginamit niya ang copy mirror skill, isang salamin na nagre-reflect at nagpaparami ng mga halimaw. Sa normal na pagkakataon, ito ay isang mapanganib na bitad. Ngunit dahil nakakulong ang mga halimaw, nagbibigay ito ng pinakamagandang pagkakataon para maisagawa ni Ninomiya ang kanyang plano. Tulad ng gusto niya, patuloy na dumarami ang mga halimaw sa loob ng hawla, ngunit hinayaan sila ni Ninomiya habang naghihintay na mapuno ng husto ang hawla. Ito ay dahil kung mas maraming halimaw ang matatalo niya, mas maraming karanasan ang makukuha niya. Plano ni Ninomiya na talunin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay para mas lalo pa siyang lumakas. Sa sandaling mapuno ang hawla sa dami na gusto ni Ninomiya, ginamit niya ang disaster weight skill. Isang malaking pabigat ang lumitaw at pagkatapos ay dinurog ang mga halimaw na tuluyang pumuksa sa kanila. Ipinagmamalaki ni Ninomiya ang kanyang talino at nagpasya siyang tawagin ang hawla na Experience Cube dahil pinapayagan siyang talunin ang daan-daang halimaw. Sa kanyang pagkagulat, ang dami ng level up na nakuha niya mula sa pagtalo sa mga halimaw ay sobrang laki at nakakuha pa siya ng bagong skill. Ang bagong skill ay pinangalanang Trap Domination
na nagpapahintulot kay Ninomiya na kontrolin ang mga nakulong na halimaw, at nagliwanag sa gulat ang mukha ni Ninomiya nang makita ito. Sa nakikita niya, nangangahulugan itong kaya niyang gawing kakampi ang mga halimaw na sobrang lakas. Maya-maya, nakita niya ang isa sa mga halimaw na nakaligtas sa kanyang atake kanina, at nagpasya siyang subukan ang bagong skill. Agad niyang itinira ang skill sa sugatang halimaw, ngunit sa kanyang pagkagulat, tumalbog pabalik ang spell. Noong una ay nalito siya, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang gumagana lamang ito sa mga trap monster. Ito ay mga halimaw na may kaugnayan sa mga bitag at hindi mga ordinaryong halimaw tulad ng sinusubukan ni Ninomiya na gamitan ito. Dahil wala nang silbi sa kanya ang sugatang halimaw, tinapos ito ni Ninomiya gamit ang finisher sword. Napagpasyahan ni Ninomiya na oras na para iskan ang lugar at magpatuloy patungo sa lokasyon ng kanyang kapatid. Ipinatong ni Ninomiya ang kanyang kamay sa lupa at iniskan niya ang buong lugar gamit ang kanyang skill. Bigla niyang napansin na may isang lugar na siksik sa mga bitag na nangangahulugang may mahalagang bagay na nakatago doon. Tiningnan niya ito ng mas malapitan at nalaman na ang gusaling tinutukoy ay isang museo. Nakakagulat, mayroong isang mahabang daanan sa ilalim ng lupa sa ilalim ng museo. Dahil sa natuklasang ito, napagtanto ni Ninomiya na ang susunod niyang hakbang ay ang museo. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang malaking lawa sa gitna ng kawalan, ngunit binaliwala niya ang lawa dahil nakikita na niya ang museo sa unahan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ninomiya at pumasok sa museo. At dahil nascan na niya ang lugar kanina, alam niyang puno ng bitag ang buong lugar. Naisip ni Ninomiya na ang dahan-dahang paggalaw ang pinakamagandang pagpipilian para hindi siya mahuli ng isa sa mga bitag. Biglang ibinaling ni Ninomiya ang kanyang atensyon sa peking kayamanan na nasa sulok at ginamit niya ang trap domination skill dito. Nakakagulat na gumana ang skill at natuwa si Ninomiya na nagtiwala siya sa kanyang kutob. Sa madaling salita, ang halimaw ay isang gumagaya sa isang bowl ng kayamanan at sinumang lumapit dito ay atakihin. Ito ang nagpapaging kakaiba sa halimaw at iba sa mga ordinaryong halimaw. Hindi nabigla si Ninomiya dahil alam na niyang nandoon ito nang iskan niya ang gusali. Gayunpaman, natutuwa si Ninomiya na gumana ang domination skill dahil magiging kakampi niya ang halimaw. Biglang naging kakaiba ang kilos ng treasure monster, at sumugod ito patungo kay Ninomiya na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung hindi ba gumana ang skill. Bago pa niya mamalayan, dumamba sa kanya ang treasure monster at itinulak siya sa sahig. Bago pa siya mataranta, napagtanto niya na nakikipaglaro lang sa kanya ang halimaw tulad ng isang bata sa mga matatanda. Nagulat si Ninomiya nang makita niyang napapalapit sa kanya ang halimaw. Kahit na mukhang nakakatakot ang buong sitwasyon, natutuwa si Ninomiya na gumana ang trap domination. Dahil nakumpirma na niya ang pagiging tunay ng bago niyang skill, napag-isipan niyang oras na para pumunta sa daanan sa ilalim ng lupa. Pagpasok sa daanan, namangha si Ninomiya sa kung gaano kalaki ang daanan. Naisip niya na malamang nalikha ang espasyo noong naging dungsyon ang distrito dahil imposible sa mundo na may ganoong kalaking bagay na umiral sa simula. Alam din niya na ang mga ganitong klaseng espasyo ay nilikha na may layunin. Maaaring ginawa ito bilang shortcut para maiwasan ang mga halimaw sa ibabaw ng lupa o iba pa. Dahil hindi lubos na sigurado si Ninomiya, nagdasal siyang sana ay hindi siya nagkakamali para hindi siya maging pagkain ng halimaw. Gayunpaman, nakikita niya na ang daan ay puno ng panganib na siyang kabayaran sa pagkuha ng shortcut. Bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, nagpasya siyang pangalanan ang treasure monster at binigyan niya ito ng pangalang Mimi. Nakakagulat, nagustuhan ni Mimi ang pangalan at tumalon siya sa tuwa. Natutuwa si Ninomiya na nagustuhan ni Mimi ang pangalan at sinabihan niya itong mag-ingat dahil may panganib sa unahan. Sa huli, yumuko si Mimi kay Ninomiya, tinitiyak sa kanya na handa siyang tumulong. Dahil dito, nagpatuloy ang dalawa sa susunod na silid. At nang buksan ni Ninomiya ang pinto, nakita niya ang isang estatwa na nakatayo sa gitna ng silid. Nagulat si Ninomiya na ang tanging bagay sa silid ay ang estatwa, at sa likod nito ay ang pinto patungo sa susunod na silid. Kaswal na naglakad si Ninomiya patungo sa estatwa, ngunit nang malapit na siyang lumagpas dito, nabuhay ito at inatake si Ninomiya. Gayunpaman, nagawang gumawa ni Ninomiya ng pader na bato sa tamang oras para protektahan ang sarili mula sa pagkapugot ng ulo. Pinaghihinalaan na ni Ninomiya na isang trap monster ang estatwa. Sa madaling salita, isa itong tansong estatwa na nagiging halimaw kapag may lumapit dito. Bago pumasok, naipakita na ng scan ni Ninomiya na mayroong mapanganib na halimaw sa silid. Dahil hindi niya magamit ang domination dito habang estatwa pa ito, sinadya ni Ninomiya na lumapit para pilitin itong mag-transform. Ngayong aktibo na ang estatwa, hinahabol na nito si Ninomiya. Lumitaw ito sa likod ni Ninomiya at muntik na siyang tamaan, ngunit nagawa niyang harangin muli ang atake. Napilitang tumalon pa atras si Ninomiya nang mapagtantong medyo malakas ang estatwa. Bukod pa rito, mabilis ang estatwa, at pinagsasama nito ang magugulong kilos at bilis para puntiryahin ang blind spot ni Ninomiya. Gaya ng hinala niya, lumitaw ang estatwa sa mismong likuran niya at muntik na siyang tamaan, ngunit nagawa muli ni Ninomiya na protektahan ang sarili.
At doon napagtanto ni Ninomiya na wala siyang dahilan para labanan ng harapan ang estatwa dahil isa itong trap monster. Nagpasya si Ninomiya na gagamitin niya ang trap domination sa estatwa para gawin itong kakampi. Pinakawalan ni Ninomiya ang unang tira at tinamaan nito ang ulo ng estatwa, ngunit walang nangyari na ikinalito ni Ninomiya. Nagsimula siyang magtaka kung nawala ng bisa ang kanyang mahika, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang masyadong mababa ang kanyang skill level. Tila, hindi pa sapat ang kanyang kasanayan sa bagong skill, at hindi tulad ni Mimi na isang low-level monster, kakailanganin ng higit pa para mapasuko ang estatwa. Agad na napagpasyahan ni Ninomiya ang kanyang susunod na plano, na ipagpatuloy ang pagtama sa estatwa gamit ang trap domination spell hanggang sa ito ay gumana. Muling bumanat si Ninomiya, ngunit sa pagkakataong ito, sumablay siya dahil masyadong mabilis ang estatwa. Dito niya napagtanto na't sambalang ang unang tumamang tira, ngunit naisip ni Ninomiya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung mababasa niya ang landas at mga pattern ng estatwa. Saglit na nawala ang estatwa at naglagay si Ninomiya ng bitag sa pag-asang mapapalabas ito. Habang ginagawa ito, lumitaw ang estatwa sa kanyang likuran. Tatatagain na sana siya nang umandar ang bitag ni Ninomiya na isang batya. Dahil dito, nabuhusan ng tubig ang estatwa at nagtagumpay lang si Ninomiya na lalo itong galitin. Galit na iwinasiwas nito ang espada kay Ninomiya, ngunit umiwas siya at kitang-kita niya na mas galit ang estatwa kaysa dati. Gayunpaman, may pagkakataon na ngayon si Ninomiya na masubaybayan ang mga kilos ng estatwa dahil sa tubig. Gamit ang bakas ng tubig, sinimulang puntriyahin ni Ninomiya kung saan patungo ang estatwa. Patuloy na pinakawalan ni Ninomiya ang kanyang trap domination skill sa pag-asang mapabagsak ang estatwa at maging kakampi niya ito. Ilang sandali pa, hindi pa rin nagtatagumpay si Ninomiya, ngunit hindi siya handang sumuko dahil desidido siyang gawing kakampi ang estatwa. Samantala, nagtatago si Mimi sa likod ng pader at nag-aalala siyang baka mamatay si Ninomiya. Hindi nagtagal, napagtanto ni Ninomiya na malapit nang maubos ang kanyang mana, na nangangahulugang mayroon na lang siyang isang tira para sa trap domination. Dahil dito, napaisip siya kung kaya niya ba itong gawin. Sakto namang nagsimulang tumakbo ang estatwa palapit sa kanya. At dahil wala nang pagpipilian, itinaya ni Ninomiya ang kanyang buhay sa huling tira ng domination trap na mayroon siya. Ibinuhos ni Ninomiya ang lahat sa tirang iyon, at pinakawalan niya ito diretsyo sa estatwa habang sumisigaw na gumana ito. Nang malapit nang maabot siya ng estatwa, tumama ang huling tira dito, at bigla itong huminto. Nagulat si Ninomiya na makita ito, kaya napaisip siya kung sa huli ay gumana ang kanyang teknik. Pagkatapos ay napansin niya na unti-unti nang nawawala ang hangaring pumatay ng estatwa. At bago niya namalayan, napagtanto niyang maaaring gumana ang spell. Sakto namang lumuhod ang estatwa, tinawag si Ninomiya na kanyang master, at humingi ng tawad sa kanyang kawalang galang. Nagulat si Ninomiya na makitang nagsasalita ang halimaw, at napagtanto niyang isa itong espesyal na halimaw na kayang makipag-usap sa mga tao. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ninomiya na sabihin kung sino siya. Nakakagulat na tinanggal ng halimaw ang kanyang helmet upang ipakita ang kanyang nakamamanghang puting buhok at magandang mukha. Sumagot siya sa tanong ni Ninomiya, sinasabing hindi siya sinuman sa partikular. Inihayag niya na isa lamang siyang lingkod na walang pangalan, at kailangan siyang bigyan ni Ninomiya ng pangalan para maipagpatuloy niya ang paglilingkod sa kanya. Dahil mukha siyang babaeng kabalyero, nagpasya si Ninomiya na pangalanan siyang Jien. Nagpasalamat si Jien sa pangalan, at ipinaalam niya kay Ninomiya na nagpapasalamat siya para dito. Nang matapos ang ritual ng pagpapangalan, sumugod si Mimi kay Jien para ipakita ang kanyang panginibabaw. Mabilis siyang tiniyak ni Jien na wala siyang intensyon na agawin ang kanyang pwesto bilang senior sa team. Sa katunayan, tiniyak ni Jien kay Mimi na inaasahan niya ang kanyang gabay. Nagulat si Ninomiya na makitang nagtatalo ang dalawa, at napagtanto niyang mayroon din palang sariling herarkiya ang mga halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Ninomiya sa dalawa na oras na para sila ay sumulong. Gayunpaman, hinimok siya ni Jien na maghintay, sinasabing ang susunod na kaganapan ay ang laban sa area boss. Inihayag ni Jien na natutulog dati ang area boss, ngunit ito ay nabuhay na. Natigilan si Ninomiya nang marinig ito, at humingi siya ng paglilinaw. Pagkatapos ay inihayag ni Jien na siya ang tagabantay ng tarangkahan ng dungsyon. Tila, sa sandaling nag-transform siya para sa laban, isang senyales ang ipinadala sa area boss para maghanda rin. Ipinaalam sa kanya ni Jien na hindi maiiwasan ang laban dahil imposibleng umalis sa dungsyon nang hindi tinatalo ang area boss. Nagulat si Ninomiya nang marinig na talagang sapilitan ang laban sa area boss. Napagtanto niyang nasa malaking gulo siya dahil akala niya pinili niya ang pinakamadaling ruta. Nang walang pag-aalinlangan, iminungkahi niyang bumalik na lang sila para sa itaas na lang dumaan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Jien na imposible rin ito. Inihayag ni Jien na hindi na kayang galawin ng lakas ng tao ang pinto dahil sa sandaling sumulong siya, wala nang balikan. Ipinaalam sa kanya ni Jien na ang tanging daan palabas ay sa silid ng boss. Pagkatapos ay sumingit si Ninomiya, sinasabi kay Jien na hindi niya posibleng harapin ang isang area boss sa kanyang kalagayan dahil naubusan na siya ng mana. Sakto namang napansin ni Ninomiya na sinusubukan siyang abutin ni Mimi.
Nakakagulat na naglabas si Mimi ng isang mana recovery potion mula sa kanyang storage space. Nagulat si Ninomiya nang malaman na may ganitong kakayahan si Mimi, at hindi na siya nagsayang ng oras at nilagok ang potion. Naniniwala si Ninomiya na handang-handa na siya para sa laban sa boss, ngunit ipinaalam sa kanya ni Jien na walang saysay ang pagbawi ng lakas kung wala siyang water magic attribute. Sa madaling salita, ang area boss na kanilang haharapin ay isang reinkarnasyon ng apoy mismo. Pangunahing kaalaman na para matalo ang ganoong halimaw, kailangang magtipon ng ilang high-level na water magic user, at sabay-sabay itong tamaan ng isang malakas na atake ng tubig. Sa pagkakatantong ito, naniniwala si Ninomiya na lagot na siya dahil wala siyang kahit anong water attribute. Gayunpaman, naglaan siya ng 1 minuto para mag-isip ng plano, at sa isang iglap may naisip siya. Dahil hindi siya makakabalik sa pinto na pinasukan niya, tinanong niya si Jien kung kaya ito ng isang halimaw, at sumagot si Jien nang binubuo pa ni Ninomiya ang kanyang plano nang magsimulang yumanig ang buong silid. Inihayag ni Jien na pagod na sa paghihintay ang area boss, kaya nagpa siya itong dalhin ang laban sa kanila. Hinimok ni Jien si Ninomiya na maglagay ng defensive spell dahil papalapit na ang nakakapasong apoy. Bago pa nila mamalayan, sumabog ang lahat sa isang malaking gulo, at natagpuan nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng nakakapasong apoy, na kayang sunugin ang lahat at gawing abo. Ang tindi ng apoy na nagmumula sa area boss ay nagdulot ng takot kay Ninomiya dahil hindi pa siya nakasaksi ng ganito katakot dati. Nagsimulang gumuho ang buong silid, ngunit nagawang protektahan ni Ninomiya ang kanyang sarili at mga kasama mula sa kapahamakan. Matapos huminahon ang lahat, nagpakita ang boss at masasabing mukha itong talagang nakamamatay. Sa wakas ay napagtanto ni Ninomiya na ang lahat ng mga silid na dinaanan nila ay isang landas lamang na diretsong patungo sa boss. Napagtanto na ang pananatili sa silid ay lalo lang silang ilalagay sa panganib, kaya napagpasyahan ni Ninomiya na kailangan nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Ninomiya kay Mimi na mayroon siyang pakiusap sa kanya, at kailangan niyang kumilos ng mag-isa kapag naipasa na niya ang impormasyon. Pagkatapos ay lumuhod si Ninomiya sa tabi ni Mimi para iparating sa kanya ang impormasyon. Nasa kalagitnaan nito si Ninomiya nang atakihin sila ng area boss. Napilitan si Ninomiya at ang kanyang team na gumawa ng iwas na manyobra. Ginamit ni Ninomiya ang springboard na tumulong sa kanya upang makataka sa atake ng boss. Paglingon niya, napagtanto niyang papunta na si Mimi sa pinto na pinasukan nila. Sa kabutihang palad, nakadaan si Mimi sa pinto dahil isa siyang halimaw. Nagdasal si Ninomiya na sana ay magawa ni Mimi ang lahat ng tama dahil nakasalalay sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay tumakbo si Ninomiya papunta sa boss at gumawa siya ng warp hole sa kanyang likuran. Ito ay isang discharge port kung saan maaaring ilabas ang kahit ano. Sakto namang nagpa siya ang boss na maglunsad ng ikalawang bugso ng atake, ngunit pinigilan ito ni Jien para iligtas ang kanyang amo. Nagpasalamat si Ninomiya kay Jien sa tulong, at sinabi niya ritong hindi na kailangang tulungan siyang umiwas muli. Inihayag ni Ninomiya ang kanyang plano na maging pain, habang tinatarget ni Jien ang binti ng boss, at inaatake ito para limitahan ang galaw nito. Gusto ni Ninomiya na ipitin ni Jien ang boss sa ilalim mismo ng warp hole na ginawa niya, at agad namang kumilos si Jien. Habang kumikilos si Jien, nagdarasal si Ninomiya na magtagumpay si Mimi dahil sa kanya nakasalalay ang lahat. Sinabihan niya itong lumabas ng museo at tumakbo diretsyo sa gubat kung saan makikita niya ang isang lawa. Sa labas, natagpuan ni Mimi ang lawa at hindi siya nagsayang ng oras na tumalon dito. Samantala, sinisigurado ni Ninomiya na nakatuon sa kanya ang atensyon ng boss. Ilang sandali pa, nakahanap ng pagkakataon si Jien at sinamantala niya ito. Hiniwa niya ang binti ng boss na tuluyang nagpilit dito na tumayo sa isang binti. Natutuwa si Ninomiya na nagawa ito ni Jien dahil nasa ilalim na ng warp ang boss na nangangahulugang nakasalalay na kay Mimi ang natitirang bahagi ng plano. Lumalabas na itinanim niya ang kabilang dulo ng warp hole sa ball ni Mimi bago ito umalis. Sa sandaling mailagay ito sa ilalim ng lawa at kumonekta sa discharge port na in-set up ni Ninomiya, simula na ng laro. Bigla, naramdaman ng area boss na may tumutulong tubig sa kanya, at paglingon niya, nakita niya ang agos ng tubig na bumubuhos mula sa warp hole. Sa madaling salita, lahat ng tubig mula sa lawa ay sabay-sabay na bumabagsak sa kanya. Habang patuloy na bumubuhos ang tubig, hinimok ni Ninomiya si Jien na tumayo sa likod niya para makagawa siya ng pader na pipigil sa kanila na matangay. Mabilis na gumawa si Ninomiya ng isang prison wall na humaharang sa pagpasok mula sa labas. Natutuwa si Ninomiya na naging maayos ang lahat. Sa madaling salita, para matalo ang area boss sa normal na sitwasyon ay mangangailangan ng isang buong unit ng mga hunter na may kakayahang gumamit ng water magic. Dahil walang paraan para makalikha ng tubig mula sa lupa, walang pagpipilian si Ninomiya kundi sabihan si Mimi na pumunta sa lawa habang nagse-set up siya ng portal. Dahil dito, sabay-sabay na umagos palabas ang tubig. Nang matrap ang boss sa ilalim ng tubig, naging visible ang core nito, at sinabihan ni Jien si Ninomiya na samantalahin ang pagkakataon para wasakin ito. Pagkatapos ay ginamit ni Ninomiya ang finisher longsword para ibigay ang pangwakas na atake, na tuluyang tumapos sa halimaw.
Sakto namang naanod si Mimi pababa sa portal kasama ang natitirang tubig, at nagmamadaling lumapit si Ninomiya sa kanya, pinupuri siya sa magandang trabaho. Nagpapasalamat pa rin si Ninomiya sa kanya nang bigla ring may bumagsak na espada. Nagulat si Ninomiya na makita ang isang espadang nababalot ng mahika na nakatayo sa harap niya. Noong una ay nalilito siya, ngunit hinimok siya ni Jien na kunin ang espada dahil ito ang hidden item ng area. Namangha si Ninomiya nang marinig ito dahil ang ganitong uri ng item ay sobrang bihira at napakahirap hanapin. Inihayag ni Jien na malamang nakatago ang espada sa ilalim ng lawa at sumama ito sa agos. Pagkatapos ay sinunod ni Ninomiya ang payo ni Jien at hinawakan niya ang espada at binunot mula sa lupa. Nagpakawala ito ng malakas na alon ng enerhiya at inihayag ng status window na ang pangalan ng espada ay Sword of Mystic Light. Tila, isa itong espada na naglalaman ng hindi pa nakikitang kapangyarihan, ngunit nananatiling nakatago ang espesyal na epekto nito. Dahil walang ideya si Ninomiya kung ano ang ginagawa ng espada, naisip niya na kailangan niyang gamitin ito para malaman. Biglang yumanig ang silid na labis na ikinatakot ni Ninomiya. Gayunpaman, pinakalma ni Jien si Ninomiya, sinasabing ang pagyanig ay senyales lamang na natalo na nila ang area boss. Sa madaling salita, nagbabago na ang ilalim ng lupa para sa kanila, at bago pa nila malaman, bumukas na sa harap nila ang daan patungo sa susunod na lugar. Sinundan ni Ninomiya ang daan, at siya ang unang lumabas mula sa isang manhole na matatagpuan sa hangganan ng Kawabi at Iwaya Wards. Naisip ni Ninomiya na makakarating sila sa Iwaya Ward sa lalong madaling panahon. Kahit na maraming nangyari, natutuwa siyang nakarating sila ng ganoon kalayo. Palabas na sana si Jien gamit ang manhole nang marinig ni Ninomiya ang isang grupo ng mga hunter na papunta sa kanya. Mabilis niyang sinabihan si Jien na bumalik sa ilalim ng lupa dahil ayaw niyang makita siya ng mga hunter na may kasamang halimaw. Hindi nagtagal ay nakarating ang mga hunter kung nasaan si Ninomiya at hinihingi nilang malaman kung ano ang ginagawa niya sa isang mapanganib na lugar. Nagkamot ng ulo si Ninomiya sa pagkalito, ngunit sa isang mabilis na tingin, nalaman niyang ang grupo ay ang rescue team ng asosasyon. Biglang may boses mula sa likod na nagsasabi sa kanyang mga kasama na kumalma. Naglakad pasulong ang lalaki habang nakatingin sa kanyang tablet, at sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang si Ninomiya ang S-rank class na stray hunter. Inihayag ng lalaki na kumalat ang mga chismis tungkol kay Ninomiya dahil mag-isa niyang tinalo ang isang boss area. Natutuwa ang lalaki na natagpuan niya si Ninomiya, at hindi siya nagsayang ng oras na alukin si Ninomiya. Sinabi niya ritong sumali sa kanyang squad para makapagtrabaho sila ng sama-sama dahil magagamit niya ang kanyang otoridad para kumpletuhin ang kanyang hunter registration doon din mismo. Nagliwanag ang mga mata ni Ninomiya sa pananabik nang marinig ito dahil ito ang hinihintay niya sa loob ng maraming taon. Nakakagulat na tinanggihan ni Ninomiya ang alok na ikinagulat ng mga hunter. Nalilito ang team leader, ngunit kasabay nito, naniniwala siyang may mga dahilan si Ninomiya. Ipinapaalam ng team leader kay Ninomiya na malaya siyang kumilos mag-isa kung iyon ang gusto niya. Gayunpaman, ipinaalam niya rito na may mga illegal na hunter na nagdudulot ng gulo sa Iwaya Ward. Kahit na nakasalamuhan na ni Ninomiya ang mga taong tulad nito noon, nababagabag pa rin siya sa paraan ng pagkakasabi ng lalaki. Sinasabi nito kay Ninomiya na kailangan niyang manatiling mapagbantay kung sakaling magkagulo. Pagkaalis ng mga hunter, sinabi ni Ninomiya kina Jien at Mimi na malaya na silang lumabas dahil ligtas na. Tinanong naman ni Jien si Ninomiya kung sigurado ba siyang tama ang naging desisyon niya na hindi makipagsanib puwersa sa mga hunter na kaalis lang. Sumagot si Ninomiya na tapos na siyang subukang magparehistro bilang isang opisyal na hunter. Sa madaling salita, nagkandaletse-letse na ang mundo at sigurado siyang wala ng halaga ang mga yon. Bukod pa rito, hindi siya handang magtiwala kahit kanino sa takbo ng mga pangyayari. Ipinapaalam ni Ninomiya kay Jien na hindi niya kailangan ang mga hunter dahil kasama na niya ang kanyang mga kasamahan. Binanggit niya na sina Jien at Mimi ang pinakamaasahang kasama na mahihiling niya. Dahil dito, namulang maigi sina Jien at Mimi. Ilang sandali pa, nakarating sila sa Iwaya Ward at nagpasya si Ninomiya na iskan ang buong lugar bago sila kumilos. Inactivate ni Ninomiya ang kanyang skill, at sa kanyang pagkagulat, may nakita siyang kakaiba sa isang markadong lokasyon, kaya napaisip siya kung ano kaya yon. Pumunta si Tsukasa at ang kanyang grupo sa Iwatani District kung saan nakita nila ang isang amusement park, at kinumpirma niyang ito ang lugar na nakita niya sa kanyang trap scan, na may mahiwagang marka. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng isang mahiwagang marka, at naramdaman niyang magiging mapanganib na iwanan ito. Kaya kinailangan niyang lumihis sa kanyang paunang plano na pumunta sa Western District para makita si Shiori. Kahit na ayaw ni Tsukasa ng mga detour, nagpasya siyang tapusin agad ang issue sa amusement park para makabalik sa kanyang orihinal na layunin. Pagpasok ng kanyang grupo sa parke, gumawa ng ingay si Mimi matapos makaramdam ng kakaiba. Kaya tumingin-tingin si Tsukasa at nakakita ng isang kakaibang bagay na nakahandusay sa unahan. Lumapit siya sa isang semento na nagbababala sa lahat na huwag itong hawakan dahil narito ang isang makapangyarihang destroyer na dumurog kahit sa pinakamalalaking bato. Dahil sa kuryosidad, iniisip ni Tsukasa kung ano ang destroyer,
Ngunit sinabihan siya ni Jien na mag-ingat, at sinabing ang aparato ay maaaring isang catastrophe trap. Ang mga ito ay mas bihirang malalaking bitag na ibang-iba sa karaniwan, ngunit ang mga detalye ay karaniwang hindi alam maliban kung i-activate. Nang marinig ito, natigilan si Tsukasa dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong parirala sa kabila ng paghahanap sa buong library ng Hunter Association. Sa kabila ng pagiging mausisa kung ano ito, ginawa ni Tsukasa ang tamang desisyon na huwag hawakan ang semento dahil mas mabuting huwag alamin sa mahirap na paraan habang naglalaro lang. Dahil doon, umalis sila sa lugar at pumasok sa isang makapal na gubat habang sinusubukang tahakin ang daan patungo sa Western District. Doon, nahirapan si Tsukasa na makasabay at nagreklamo kung paano hindi tinukoy ng mga trap map ang kakapalan ng gubat. Habang patuloy silang sumusulong, nakakita siya ng isang grupo ng mga hunter na sinusubukang labanan ang isang halimaw at napansin niyang sila ang Hunter Association Squad. Matapos pagmasdan ang kanilang laban sandali, napagtanto ni Tsukasa na hindi sila coordinated at dahil doon, sumugod siya para tulungan sila upang maiwasan na maubos sila ng halimaw. Bigla, nakakita siya ng isang maliwanag na ilaw na sumusugod patungo sa halimaw at nang pagmasdang mabuti, isa itong hunter na sumusugod dito gamit ang kanyang espada ng buong bilis. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa sandaling maabot niya ito, at umalinggaw ang shockwave sa buong kagubatan. Nag-aalalang tinanong ni Jien ang kaligtasan ni Tsukasa, ngunit nakatutok ang mga mata ni Tsukasa sa bagong hunter na kararating lang. Humihingi ng paumanhin ang babae sa grupo ng mga hunter sa pagdating ng huli na humahanga sa kanyang lakas, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tsumugi Asahina, isang rank hunter na kaanib sa Hunter Association. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano niya hinahanap ang C-Boss, ngunit nang makita niya sila, nagpasya siyang tumulong. Tahimik na inoobserbahan ni Tsukasa si Tsumugi at kinukumpirma na ang ataking isinagawa niya ay hindi ordinaryo. Ngunit nang marinig niya itong nagtitipon ng isang team para hanapin at hamunin ang area boss kasama niya, napansin niyang simple ang pag-isip nito dahil kung mas maraming kasamang mas mababa ang kalibre, mas malaki ang pabigat. Gaya ng inaasahan, agad na pinili ng mga hunter na sundan siya, ngunit direktang nalaman ni Jien na hindi handa si Tsukasa na makisama sa kanila. Sa halip, sinubukan nilang umalis sa gubat, at habang ginagawa ito, nakarating sila sa pampang ng ilog, at napansin ni Tsukasa na marami pa silang tatawirang mga lambak at ilog na tulad nyon. Pagkatapos ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at tinawag ito, sinasabing kanina pa niya alam. Nang tumangging lumabas ang tao, naghanda si Tsukasa na gamitin ang kanyang kakayahan sa paggawa ng bitag para palabasin ito. Nang makitang handa ng umatake si Tsukasa, lumabas sa pinagtataguan ang tao at nagmakaawang huwag siyang patayin ni Tsukasa. Tinawag niya ang sarili bilang isang ordinaryong sibilyan na dumadaan lang sa gubat, kaya nagmakaawa siya kay Tsukasa na huwag siyang gawing pagkain ng mga halimaw. Noong una, naguluhan si Tsukasa, pero nang makita niya si Mimi sa tabi mismo ng lalaki, naintindihan niya ang lahat. Kaya pinakalma niya ang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang isang independent na hunter na may mga di pangkaraniwang kasama. Nang malaman na isang hunter si Tsukasa, nakahinga ng maluwag ang lalaki bago magmakaawa ng tulong kay Tsukasa, sinasabing naligaw siya at kailangan ng gabay papunta sa isang ligtas na lugar. Pinag-isipan ito ni Tsukasa at napansin na malayo ang lilikuan dahil nagmamadali siya, pero naalala niya na madalas magpakita ang mga halimaw sa paligid. Kaya nagpasya siyang ihatid ang matanda para makipagkita sa grupo ni Tsumugi. Dahil doon, sinabi ni Tsukasa sa lalaki na sumunod sa kanya at nangakong ibibigay siya sa Hunters Association. Ikinatuwa ito ng lalaki habang nagagalak na makakauwi na siya, pero nabangga niya si Mimi, kaya natakot siya sa mahiwagang bowl. Agad namang namagitan si Tsukasa at sinabing interogahin siya kung makikita ng Hunters Association na kasama ang mga halimaw, kaya sinabihan niya sina Jien at Mimi na maghintay habang siya lang ang gagabay sa lalaki papunta sa asosasyon. Sinunod nila siya at bumalik si Tsukasa sa daan bilang gabay papasok sa gubat. Matapos maglakad ng ilang sandali, sinubukan ng matanda na kausapin siya ng kaswal, pero binalaan siya ni Tsukasa na huwag magpapakampante dahil maaaring biglang umatake ang isang halimaw. Samantala, may ibang plano ang matanda, at nararamdaman niyang si Tsukasa ang inosente dahil nalinlang ito sa pag-aakalang mga halimaw lang ang dapat pag-ingatan. Pagkatapos ay inatake niya si Tsukasa mula sa likuran, ngunit pinatumba siya ni Tsukasa gamit ang isang reflector blow, isang counter-ambush na suntok mula sa kanyang arsenal. Pagkatapos ay ibinunyag ni Tsukasa na inaasahan na niyang magre-rebelde ang lalaki dahil nabalaan siya na may mga illegal na hunter sa lugar. Nang makitang naloko siya, ipinakita ng lalaki kay Tsukasa na nanakaw niya ang rare sword mula sa kanya at sinabi niyang kinuha niya ito gamit ang kanyang skill bago siya napatalsik kanina. Hinawakan niya ang espada at sinabing ang kanyang abilidad ay ang agad na suriin ang gamit ng kalaban at nakawin ang item na may pinakamataas na rarity. Dahil alam niyang malakas si Tsukasa, naniniwala ang bandido na sa item na yon, sigurado na ang kanyang panalo, kaya sumugod siya kay Tsukasa dala ang espada, ngunit naapakan niya ang isang bitag sa malapit.
Agad na lumitaw ang mga baging na may tinik at pumulupot sa kanya, na pumigil sa kanyang makagalaw. Gulat sa biglaang pangyayari, sinigawan ng bandido si Tsukasa, tinatanong kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Tsukasa na wala siyang ginawa, kundi kusa lang na-activate ang bitag sa sahig. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tsukasa na sinadya niyang patumbahin siya sa direksyong iyon dahil alam niyang may bitag sa daan na iyon. Ibinunyag niya ang trap scan, isa sa kanyang mga abilidad, at pagkatapos ay kinuha ang rare sword bago sabihin sa matanda na kaya rin niyang gumamit ng mga cheat skill. Ngayong hawak na ang espada, sinabi ni Tsukasa sa bandido na hindi pa niya nagagamit ang espada at kung gusto nitong maging test subject niya. Agad na nanginginig ang lalaki at nagmakaawang huwag siyang patayin ni Tsukasa. Pagkatapos ay ipinusta niya ang kanyang kalayaan para sa nakatagong ultra-rare item sa lugar. Nang malaman na may ganoong item sa malapit, humingi ng karagdagang detalye si Tsukasa. Sa normal na pagkakataon, hindi niya paniniwalaan ang bandido dahil nagamit na niya ang kanyang trap scan para suriin ang lugar pero hindi niya naramdaman ang ganoong item. Bukod pa rito, sa karamihan ng sitwasyon, ang mga rare item ay laging napapalibutan ng mga bitag na dapat ay napakadali niyang mahanap. Ngunit dahil hindi lahat ng item ay kayang makita ng kanyang scan skill, tulad ng rare sword na nasa lawa, biglang lumitaw si Jien sa likuran ni Tsukasa. At nang makita niya ito, ipinaliwanag nito na tumakbo sila ni Mimi sa abot ng kanilang makakaya matapos marinig ang mga tunog ng labanan. Nang marinig niyang isang illegal na hunter ang matanda, sinabi niya kay Tsukasa na hayaan siyang magbigay ng pamatay na atake. At sa isang galaw, hinugot niya ang kanyang espada at tinutok sa lalamunan ng bandido, ngunit mabilis na sumigaw ang lalaki sa kanya na maghintay at pakinggan siya. Habang nagpapanik, sinabi niya sa kanila na nakita niya ang clue sa nakatagong item noong naghahanap siya ng hunter na bibiktimahin. Noon, habang pagalagala siya sa bangin, nagsimulang gumalaw ang malaking bato sa harap niya, at isang malaking rock-type na halimaw ang lumitaw. Naguguluhan, tinanong siya ni Tsukasa kung ano ang kinalaman ng halimaw sa nakatagong item, ngunit sinigawan siya ng bandido. Sinasabing halata naman na ang isang napakalaking halimaw ay siguradong nagbabantay sa lokasyon ng nakatagong item. Sinuri ni Tsukasa ang sitwasyon at inakalang nag-imbento lang ang bandido, at kahit si Jien ay nagsabing mapanganib na ideya ang sumunod sa payo ng masamang tao. Inamin din niya na iba-iba ang lokasyon ng mga nakatagong item at minsan ay nasa mga simpleng lugar para malinlang ang mga hunter. Matapos siyang pakinggan, pinili ni Tsukasa na sundin ang sinabi ng bandido para subukan ang kanilang swerte. At umaasa rin siyang isa itong item na makakatulong sa kanila na makita si Shiori. Dahil doon, sinabi niya sa bandido na manguna sa daan, at sinabing hindi niya alisin ang mga tali. Bigla na lang, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa likuran niya, at sa sandaling iyon, lumitaw si Tsumugi para putulin siya at ang mga baging, ngunit naiwasan niya ito sa tamang oras. Habang tumatakbo si Jien sa tabi ni Tsukasa, inakusahan ni Tsumugi si Tsukasa na siya ang illegal na hunter na nababalitang nasa paligid. Nakita ni Tsukasa na mali ang impormasyon niya, ngunit napansin niya ang mga hunter mula sa asosasyon na humaharang sa daan ni Jien. Habang sinusubukan nilang labanan ang mga halimaw, binalaan ni Tsukasa si Jien na mag-ingat at sinabing napagkamalan lang sila. Walang sinayang na oras, inatake ni Tsumugi si Tsukasa, ngunit isang biglaang kahoy na kalasad ang lumitaw at iniligtas ang kanyang ulo mula sa pagkapugot. Ginigipit siya ni Tsumugi, at matapos makumpirmang kakampi ni Tsukasa sina Jien at Mimi, sinabi niyang wala nang mas malaking patunay na masama siya. Habang sinasalag siya ni Tsukasa, sinabi niyang nagkakamali ito ng tao, habang ang bandidong nakalaya ay tumatakas na. Tinanong naman ni Jien si Tsukasa kung pinapayagan siyang patayin ang mga hunter, at nagulat si Tsumugi na nakakapagsalita si Jien. Pagkatapos ay inutusan ni Tsukasa si Jien na huwag patayin ang mga hunter, kundi dalhin si Mimi at tumakas. Agad niyang hinawakan ang halimaw na bowl ng kayamanan at humarurot sa sobrang bilis na hindi masabayan ng mga tauhan ni Tsumugi. Pagkatapos, sinira ni Tsumugi ang kalasag ni Tsukasa at napaatras siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan siya at huwag nang masyadong alalahanin ang mga halimaw dahil siya ang pinuno. Tinawag niya ito at pinuri sa pagpapataka sa kanyang mga kasama, ngunit sinabi niyang 4 laban sa 1 na sila. Sa kanilang pagkagulat, itinama ni Tsukasa ang kanyang akala sa pamamagitan ng pagpapalabas ng rare blade at sinabing hinayaan niyang umalis ang kanyang mga kasama para masubukan ang lakas ng espada laban sa marami. Dahil doon, hinawakan niya ang espada at sinabing oras na para magwala gamit ito. Naniniwala ang ibang arrank na hunter na nagpapanggap lang si Tsukasa dahil mukhang imposible siyang talunin sila gamit ang isang maikling espada, kaya sumugod sila sa kanya, binaliwala ang utos ni Tsumugi. At ginamit ni Tsukasa ang kanyang trap creation para gumawa ng pinball panic, at inihagis niya ang maikling espada sa mga bagay. Tulad ng isang ricochet, bumangga ito sa mga hunter na nagpawala sa kanilang balanse. Nakita ni Tsumugi ang mga bitag ni Tsukasa at napansin na hindi siya ordinaryo.
Samantala, lahat ng miyembro ng kanyang grupo na tinamaan ng maikling espada ni Tsukasa ay bumagsak sa lupa at nagreklamo na nanunuot ang sakit sa kanilang mga katawan. Pinagmasdan nila ang kanilang mga sugat at napagtantong nalason sila. Kinuha ni Tsukasa ang espada at nalamang sinumang mahiwa nito ay magkakaroon ng mga status ailment. Habang hinahangaan niya ang espada at naniniwalang hindi doon nagtatapos ang epekto, inatake siya ni Tsumugi at pinalipad ang kanyang espada. Ang layunin niya ay pigilan siyang saktan pa ang kanyang mga kasama, at naniniwala siyang ang pagpapalipad sa espada ay magtitiyak ng kanyang tagumpay. Nang wala na sa kamay ni Tsukasa ang espada, ginamit ni Tsukasa ang kanyang trap creation ability para gumawa ng isang tali, at kinontrol niya ang espada gamit ito, ginamit para atakihin si Tsumugi mula sa likuran. Agad niyang inakalang nalason siya, ngunit nang suriin niya ang kanyang likod, napagtanto niyang nagkaroon siya ng frostbite na nangangahulugang isa itong atake ng yelo. Agad na kinumpirma ni Tsukasa na nagbago ng kulay ang maikling espada kanina nang hawakan niya ito, na nangangahulugang kaya nitong baguhin ang attribute ng atake kahit kailan. Dahil ayaw sumuko, inanunsyo ni Tsumugi na gagamitin niya ang kanyang seryosong skill teknike, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata para mag-concentrate bago magpakawala ng slash energy kay Tsukasa. Maraming slash ang mabilis na lumipad sa kanya, at nahirapan siyang salagin ang mga ito gamit ang maikling espada. Dahil dito, lumipad ang sandata mula sa kanyang mga kamay, at nagpadala si Tsumugi ng isang slash upang baguhin ang direksyon nito papunta sa kanya. Pagkatapos ay matagumpay niya itong nasalo at sinabihan si Tsukasa na sumuko. Ngunit sa kanyang pagkagulat, naging isang sanga ang espada at lumikha ng ulap ng hamog, at sa sandaling iyon, sumugod si Tsukasa sa kanya at tinaga siya ngayong nagpabaya na siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na ang totoong espada ay nasa kanyang mga kamay sa buong panahon. At ang payo niya sa kanya ay huwag ipikit ang kanyang mga mata sa tuwing gusto niyang gumamit ng teknike laban sa kanya dahil binigyan siya nito ng pagkakataong mag-set ng mga bitad. Si Tsumugi, na matigas pa rin ang ulo, ay sinubukang labanan siya, iginigiit na hindi pa tapos, ngunit bumagsak siya sa kanyang mga paa at napagtantong hindi siya makagalaw. Kaya sinabi niya sa kanya na tinamaan siya ng paralysis effect. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya at ang kanyang mga kasama na uminom ng light recovery potion para gumaling sa kanilang mga sugat. Nagulat, tinanong siya ni Tsumugi kung bakit siya nagpapakita ng awa sa pamamagitan ng hindi pagtapos sa kanila, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang intensyon na magnakaw o tapusin sila. Ngunit kailangan niyang tapusin ang walang kabuluhang laban. Nilapitan niya ito at sinabing hindi siya illegal na hunter, at doon lang siya naniwala. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan, at tinapos na nila ang usapin. Biglang yumanig ang lupa, at nakita nila ang isang malaking mabatong halimaw na sumusugod sa kanilang direksyon. Nang makita ito ni Tsukasa, nagtaka siya kung ito ba ang parehong halimaw na binanggit ng bandido kanina. Sinabi naman ni Tsumugi sa kanya na ang halimaw ay isang area boss at sinabing ito ang halimaw na hinahanap niya at ng kanyang team. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang sensor na nagkumpirma nito, tinatawag itong isang illegal na area boss. Sa dulo ng kanyang mga mata, natanaw niya ang illegal na hunter na tumatakbo palayo. Sa kasamaang palad, nakita rin ng halimaw ang lalaki, kaya hinampas nito ang lupa, na nagdulot ng malaking bitak at nagpatisod at nagpabagsak sa illegal na hunter. Agad na ginamit ni Tsukasa ang kanyang war portal para makapunta sa kanya at humingi siya ng paliwanag. Matapos pagbantaan, umamin ang walang kwentang matanda na totoo nga ang sinabi niya kanina tungkol sa halimaw. Pero sa pagkakataong ito, pinuntahan niya ito para gisingin, gusto niyang magwala ito at habulin si Tsukasa at ang kanyang mga kasama. Ngunit nagkamali siya ng kalkula dahil hindi siya hinabol ng mga ito. Kaya sa huli, siya ang hinabol ng nilalang. Nagalit si Tsukasa sa lalaki habang inaakusahan niya itong alam na isang area boss ang halimaw. Ngunit bago niya maipagpatuloy ang kanyang interogasyon, napansin niya ang batong halimaw na malapit ng durugin sila, kaya lumundag palayo si Tsukasa para iwasan ang atake. Sa panahong iyon, sinusubukan ni Tsumugi na umatras kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit nakita sila ng halimaw at sinubukang atakihin. Mabuti na lang, ginamit ni Tsukasa ang kanyang trap creation spell para ihampas ang isang balde sa ulo ng halimaw na nakagambala at nakapagpagalit dito. Nakita ng halimaw na inaakit siya nito at nagulat si Tsumugi sa kanyang ikinilos. Pagkatapos ay tumakbo si Tsukasa papasok sa gubat at hinabol siya ng halimaw. Dahil umaayon ang mga bagay sa kanyang plano, masaya siyang mabilis na makakarecover ang mga sugatang hunter habang inaakit niya palayo ang halimaw. Habang tumatakbo siya palayo para maghanap ng magandang lugar para labanan ito sa ibang dako, nagpapahinga sina Jian at Mimi sa tabi ng ilog. Habang nakikinig si Jian at sinasabi kay Mimi kung paano siya nakarinig ng malalakas na tunog tulad ng pagguho ng mga bato kanina, lumitaw ang halimaw sa mismong harap nila at nakita nilang nakakapit dito si Tsukasa.
Sa sandaling makita ni Tsukasa ang mga miyembro ng kanyang grupo, inutusan niya silang maghanda para sa laban at samahan siyang pabagsakin ang area boss dahil hindi ito maiiwasan dahil nakalock na sa kanya ang nilalang bilang target nito. Habang iniisip ni Tsukasa kung paano haharapin ang matigas na katawan, maraming lumilipad na slash ang tumama sa area boss at dumating si Tsumugi at ang iba pang mga hunter. Tinawag niya si Tsukasa sa kanyang pangalan at hiniling na sabay nilang labanan ang halimaw. Nagulat si Tsukasa na makita sila, ngunit sinabi sa kanya ni Tsumugi na salamat sa kanya kaya sila nakarecover at ganap ng handang lumaban. Nang mapagtantong alam niya ang kanyang pangalan, nagtanong si Tsukasa kung paano at ipinakita niya sa kanya ang kanyang profile sa database ng hunter. Sinasabing siya ang lalaking tumalo sa mga area boss ng mag-isa. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya agad napansin at nagpakilala sa kanya, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng mga kasamahan niya na hindi tinablan ng kanyang mga slash attack ang area boss. Nang malaman niya ito, tinanong niya si Tsukasa kung may plano siya para talunin ito dahil isa siyang taong kayang bumuo ng plano na mas malakas kaysa sa anumang maiisip nila. Dahil doon, hiniling niya na ipahiram sa kanila ang kanyang talino at handa silang itaya ang kanilang mga buhay sa laban. Nagulat na handa silang gawin ang lahat kahit kaunti lang ang alam nila tungkol sa kanya, napaisip si Tsukasa kung padalos-dalos si Tsumugi o kung napakabuti ng kanyang puso. Hindi na niya ito gaanong inisip dahil sa wakas ay may sapat na silang lakas tao para talunin ang halimaw, kaya isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit bago yon, tinanong niya sila kung handa silang lumaban ayon mismo sa kanyang iutos. At nang sinigurado ito ni Tsumugi sa kanya, walang nagawa ang ibang hunters kundi sundin ang kanilang leader, kaya hinigpitan nila ang hawak sa kanilang mga armas at naghanda na ilatad ang bitag na tatalo sa halimaw.